Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Gray, isang dating hari, ay hindi kailanman naniwala sa tinatawag na liwanag sa dulo ng lagusan. Para sa kanya, isa lang itong kathang-isip ng mga taong muntik nang mamatay. Ngunit ngayong nasa isang tila walang katapusang kadiliman siya, napilitan siyang pag-isipan muli ang posibilidad. Paano siya namatay? Ang huli niyang natatandaan ay nakatayo siya sa kanyang silid, pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Wala naman siyang nararamdaman noong una, hanggang sa biglang bumigat ang kanyang katawan at napilitan siyang mahiga. Lason ba yon? O isang pagpaslang? Masyado siyang maraming kaaway bilang hari, kaya hindi imposible. Ngunit gaano man niya subukang alalahanin, hindi niya matukoy ang sagot. Tapos na ang lahat para sa kanya, at wala na siyang ibang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran, kahit saan man ito patungo. Sana lang ay hindi siya sasalubungin ng mga anghel na sanggol na kumakanta sa dulo ng lagusan. Sa halip na mga banal na nilalang, isang malakas na iyak ng sanggol ang kanyang narinig, at doon niya napagtanto na siya ang umiiyak. Isang masayang tinig ang bumati sa kung sino man ang nasa paligid, at sinundan ito ng isang malambing na boses ng isang babae. Unti-unting luminaw ang kanyang paningin, at bumungad sa kanya ang dalawang estrangherong mukha na may kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Ang kanyang ina, si Alice, ay isang napakagandang babae na may malumanay at mapagmahal na tingin habang yakap siya ng mahigpit. Ang kanyang ama, si Reynolds, ay isang matipuno at matikas na lalaki na may matapang na itsura, ngunit agad iyong nabura nang magsimula itong magsalita sa kanya gamit ang isang katawa-tawang tinig ng sanggol. Sa sandaling tinawag siyang E-Art, napagtanto ni Gray na siya ay muling isinilang. Sa kabila ng gulat, nakaramdam siya ng ginhawa nang malaman niyang nauunawaan niya ang wika ng mga tao sa kanyang paligid. Lumipas ang mga linggo, at unti-unting nasanay si Art sa kanyang bagong buhay, ngunit hindi ito naging madali. Isang hari siya noon, isang makapangyarihang pinuno, ngunit ngayon, isa siyang walang magawang sanggol. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan, at ang pangangailangang umasa sa iba para sa lahat ng bagay ay labis na nakakainis. Kung hindi lang dahil sa disiplina at tibay ng isip na nahasa niya bilang isang hari, marahil matagal na siyang nawala sa sarili. Sa halip, nagdesisyon siyang obserbahan ang lahat sa kanyang paligid upang maunawaan ang mundo kung saan siya napadpad. Ang kanyang ina, si Alice, ay isang mahinahon at mapagmahal na babae, ngunit siya rin ang may mahigpit na pamamahala sa kanilang pamilya. Samantala, si Reynolds, kahit isang maasahan at karismatikong lalaki, ay may mga ugali na nagpapaisip kay Art kung paano ito nakaligtas hanggang pagtanda. Ang isa sa kanyang pinakaunang gulat ay nang siya ay dalhin sa labas sa unang pagkakataon. Habang naglalakad ang kanyang mga magulang sa mataong pamilihan, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Halos lahat ng tao ay may dalang sandata, mula sa espada hanggang sa buong kasuotang pandigma. Para bang nabuhay siya sa isang panahong katulad ng medieval na nakaraan. Narinig rin niya ang mga tindero na nagbebenta ng mga elixir, sinasabing nakakapagpatibay ng katawan sa halagang 2 baryang tanso lamang. Bilang isang dating hari, agad niyang pinagdudahan ang pagiging totoo ng mga ito, ngunit dahil tila walang kahit sinong nag-aalinlangan, napaisip siyang muli. Posible kayang may mas malalim pang katotohanan sa mundong ito? Bago pa siya makapag-isip ng husto, nakaramdam siya ng matinding antok, kaya't dinala siya ni Alice pauwi. Marahang inuugoy siya habang inaaliw ng kanyang malambing na tinig. Sa paglipas ng mga araw, patuloy niyang pinag-aaralan ang kanyang kapaligiran, at unti-unti niyang naiintindihan ang kanyang bagong mundo. Unti-unti na siyang nasasanay, hanggang sa muntik siyang atakihin sa puso dahil sa kanyang ama. Isang araw, dumating si Reynolds mula sa kung saan, puno ng sigla, at agad siyang binuhat. Bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, bigla siyang inihagis sa ere. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Dati siyang hari, isang taong iginagalang at kinatatakutan, pero ngayon, isa na lang siyang sanggol na itinatapon na parang laruan. Napasigaw si Alice.
Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabigla at takot habang sinisigawan si Reynolds. Ngunit sa halip na mag-alala, tumawa lamang ang kanyang ama at sinabing ginawa rin ito sa kanya noong bata siya. At bago pa siya mapigilan, muli na namang nagtangkang ihagis si Art sa malas, hindi niya naibato ng maayos ang bata at bumangga ito sa isang sulok ng muebles. Napuno ng sakit ang kanyang maliit na katawan, at sa unang pagkakataon, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Agad siyang niyakap ni Alice habang may matalim na tingin kay Reynolds, na mukhang guilty pero hindi sapat para hindi siya sapakin ng asawa niya. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Art ang nangyari. Marahang inilagay ni Alice ang kanyang kamay sa sugat niya, at isang mainit na liwanag ang bumalot sa kanyang tuhod. Ilang saglit lang, nawala ang sakit, na parang hindi man lang siya nasugatan. Hindi siya makapaniwala. Mahika. Totoong mahika. Hanggang ngayon, iniisip niya na maaaring ibang panahon lang ito o ibang sibilisasyon, pero nagkamali siya. Wala siyang ideya kung anong klaseng mundo ang kanyang kinasadlakan. Tumingala siya sa kanyang mga magulang, ramdam ang isang nakakabahalang katotohanan. Wala siyang alam sa mundong ito, at dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 1 ng The Beginning After the End. Gusto niyo po ba ng chapter 2? Comment down below. Maraming salamat.